Hello guys, magandang araw, lalong-lalo po sa ating mga kapwa security personnel. So sa video ito mga 5-9 ay sasagutin lamang po natin ang katanungan ng isa nating subscriber, no? So ito po yung sabi niya mga 5-9, no? So sabi niya, Idol, tanong lang po, acceptable pa rin po ba ngayon yung certificate of registration habang wala pa yung ID, license? Sana masagot. Okay? So syempre mga 5-9, bago po natin sagutin yan ay nais ko lamang po i-shoutout yung ating masugid na taga-subaybay at supporter po natin, no, sa ating mga vlog na si Idol Amiable Pernicious 1379. So ang sabi po niya, Idol, tuloy-tuloy mo lang gumawa ng mga content, sobrang laking tulong ng mga videos mo. Snappy salute sa iyo, Sir Robert Chidi Vlog. So maraming salamat po, Idol Amiable Pernicious 1379, sa inyo pong pagtangkilik sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay? So ngayon mga payo, sagutin na natin yung tanong ng ating isang subscriber, no. So yung sabi niya kanina, Idol, tanong lang po, acceptable pa rin po ba ngayon yung certificate of registration habang wala po yung ID license? Sana masagot. So hindi ko ma-gets kung ano yung certificate of registration na sinasabi ni Idol, pero kung yung matatandaan mga 5-9, last year po yata, no, ay nagkaroon po ng problema ang system ng SOSYA, ay nagbigay po sila ng certification for extension of license. So ibig sabihin, kapag expired na yung license mo noon, then on process siya, so bibigyan kayo ng certification para tuloy-tuloy po ang inyong duty habang nakaprocess po ang inyong license, no? So yun po ay noong nagka-problema lamang po ang SOSYA, yung system ng SOSYA, kasi nga marami ang pending nun. Kaya medyo natagalan, kaya naglabas sila ng certification na ganon, na para kahit papano ay kahit expired na yung inyong license ay papayagan pa rin kayo ng inyong agency na mag-continue ng duty dahil on process naman inyong license. So pinayagan po ng SOSYA yon, no? So yun po yung tinatawag na certification for extension of license. So nagbibigay po sila dati. So hindi ko lang alam kung yun ang ibig sabihin ni Idol, no? Pero meron pa po tayong tinatawag na certification for authentication na tinatawag. So ibig sabihin, kapag may license ka na, makakuha ka na ng inyong license sa SOSYA, pwede ka po pong kumuha ng certification for authentication. So ibig sabihin, nakatunayan na ang inyong license is legit, no? Kasi minsan hinahanap po yan ng mga agency. Kasi ang iba, siyempre sabihin, nagpalakad, baka hindi legit yung license. So naghihingi sila ng certification. So magkaiba po yun mga 5-9, no? So hindi ko lang po alam kung ano po yung ibig sabihin ng certificate of registration na binabanggit po ni Idol. Pero yun po yung mga certificate na inisyo ng SOSYA na dati. Then until now mga 5 na nag-issue pa rin sila, pero certification for authentication of license na, no? So ibig sabihin, pagkatapos mo makakuha or ma-issue ka ng license, pwede kang kumuha ng certification for authentication of license. So hindi ka po makakuha ng certification for authentication of license kapag wala ka pang license card, no? So yun po yung pagkakaiba nila. Okay? So ang in-issue dati na certification for extension of license, so habang nakaprocess po ang inyong license, pwede kayong kumuha ng certification para ma-continuous po ang inyong duty kahit expired ng license ninyo. So doon po yon nung may problema po yung SOSYA, yung system ng SOSYA. Pero ngayon po ay hindi na po sila nag-i-issue. So ang in-issue nila ngayon is certification for authentication of license. So ibig sabihin, bibigyan naman ko yan or makakuha kayo yan kung meron na kayong lisensya. Kumbaga, katunayan lang yun na ang inyong license is legit. Okay? So yun, sana nasagot ko po ang katanungan ng isa nating subscriber, no, na yun nga, regarding po sa certification. So yun lang mga 5-9, maraming salamat po sa suporta. God bless us all.